nanatiling dominante man si Naoya the Monster Inoue matapos talunin ang Meksikanong si Alan Picasso via unanimous decision. Umani pa rin ang samut-saring mga reaksyon na naging tako ng laban mula sa paghanga sa depensa ni Picasso hanggang sa matalas na hirit mula sa kampo ng mga kamida. Ayon sa dating WBA World Super Flyweight Champion na si Satoshi Lida, naging brilliant o napakahusay na estratehiya ni Picasso bagamat malinaw na talo ito sa puntos 120-108, 119-109, 117-111. Paliwanag ni Lida, hindi man nanalo si Picasso, nagtagumpay naman siya sa layunin na hindi mapapatumba ng mga nakakamatay na suntok ni Inoue. Sa halip na tumakbo, hinarap ni Picasso si Inoue ng direkta, ngunit gumamit ng kakaibang teknik. Una, lowered stance. Bagamat mas matangkad ng 8 cm, ibinaba ni Picasso ang kanyang ulo, kapantay ng paningin ni Inoue. Pangalawa, deep guard. Kakwento, pinananatili niya na mas malayo ang kanyang katawan habang nakasara ang depensa, kaya nahirapan si Inoue na makakuha ng malinis sa target. Pangatlo, confidence. Sa kabila ng bugbog, kaya ba, nagawa pa ni Picasso na itaas ang kanyang dalawang kamay sa 7th round, isang senyales ng kumpiyansa sa kanyang laro. Samantala mga kwento, hindi naman pinalampas ni Kyonosuke Kameda ang mapagkakataon na magbigay ng komento sa social media platform na X na dating Twitter. Pinansin ni Kameda ay isang sandali na kung saan tinamaan si Inoue ng solido mula kay Picasso. Actually mga kwento, tumama ang suntok ngayon, di ba? Sabi niya, kung isipin mong walang tumama o minalit mo ang kalaban, mapapabagsak ka talaga, ani ni Kameda. Inamin ni Kameda mga kwento na dati niyang minalit si Picasso, ngunit nagbago ang kanyang pananaw matapos makita ang tibay nito. Gayunpaman, mahirit pa rin ito sa Japanese superstar. Huwag kang matatalo hanggat hindi tayo naghaharap. Hero of the boxing world, pero sa tingin ko, hindi mo kayang talunin si Junto Nakatani. Mga kakwento, sa kabila ng mga kritisismo, gumawa pa rin ang kasaysayan si Inoue sa kanyang mga sunod-sunod na mga panalo sa mga world title fights, ang pinakamarami sa kasaysayan ng boxing. Ito rin ang unang pagkakataon sa kanyang karera na dalawang magkasunod na laban niya ang umabot sa desisyon ng mga orado na nagpapakita na ang mga boksingero sa Super Bantamweight Division ay nagsisimula ng umahanap ng paraan kung paano mabuhay sa loob ng ring laban sa monster. Kayo ba kakwento? Humanga rin ba kayo kay Picasso? Sige nga mga kakwento, comment nyo na sa baba ang mga opinion nyo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.